Napatayo sa gulat si Kasuga nang magawa ng walang kahirap-hirap ni Shinigami ang bagay na iniensayo niya sa mahabang panahon, ngunit hindi pa din magawa ng tama habang si Saturday One naman ay napangisi at namuo ang interes sa ating bida. Makalipas ang 2 araw matapos matutunan ni Shinigami ang Kuden style, agad na nagtipon ng Kuden Guerrilla Squad at ibinigay sa kanila ang unang misyon. Sa kabilang banda malalakas na pagsabog ang maririnig sa loob ng 7th Frontline Base Armory, habang nasa lugar na iyon ang grupo na pinamumunuan ni Hanamori na kasalukyang napapaligiran ng mga Kaiki. Nanginginig sa takot mga kasamahan niyang itinanong kung doon na ba magtatapos ang kanilang buhay. Sa kabila ng panganib na natiling positibo si Hanamori dahil aniyay ang infantry team ay kasalukuyang nakikipaglaban sa labas para sa kanilang buhay, kaya't ito din ang kailangan nilang gawin upang maipamalas ang tibay ng kanilang loob. Nawasak ang pader sa harapan ni Hanamori at mula doon lumitaw ang umaatungal na mga Kaiki. Halos maihina sa takot ang 2 lalaki sa likuran, samantalang matapang na hinigpitan ni Hanamori ang pagkakahawak sa pader na animoy nag-iintay sa pag-atake ng mga halimaw. Sabay-sabay na tumakbo papasugod ang dambuhalang mga Kaiki. Sa gitna ng katapangan ramdam ni Hanamori ang pagiging dihado kaya't napapikit na lang siya habang nag-iintay. Bigla namang nagliparan ang mga halimaw sa ere na animoy inatake ng di nakikitang nilalang, hanggang sa haburin ni Shinigami ang suot na invisible hood at ipakita ang mukha sa babae. Habang inaasikaso ng ibang mga kasamahan ang kagamitan sa loob, di makapaniwalang tanong ni Hanamori kung tama ba ang narinig niyang nais lisanin nila ang lugar at tumakas. Paliwanag ni Shinigami na ang mga Kaiking umatake sa Base 7 ay nolipol ng lahat ng Kuden Guerrilla Squad, samantalang ang pinakamalaking puwersa ng mga Kaiki ay muling sumugod sa containment zone upang bawiin ito. Sa ganoong paraan nagkaroon ng pagkakataon ang containment zone retrieval unit na atakihin din ng Zone 7, habang nasa malayo ang pinakamalakas na puwersa ng mga Kaiki. Ikinagulat naman ni Hanamori ang mga narinig na paliwanag mula kay Shinigami. Tanong pa niya kung bakit hindi nakasalubong sa daan ang magkalabang panig. Sagot naman ni Shinigami na ito ay dahil dumaan sila sa pasikot-sikot na daan, sa ganoong paraan na iwasan nila ang mga Kaiki na papaatake sa Base 7. Dismayado man si Hanamori sa ginawang aniyay pag-abandona ng mga nasa katungkulan sa Base 7, ngunit wala siyang magawa dito kundi ang sumunod. Sarkastiko pang nagpasalamat si Hanamori dahil ligtas ang mga hindi bihasa sa pakikipaglaban sa kanilang team. Sinabi ni Shinigami na importanteng pasilidad ang 7th Base Armory, kaya't isinugo sila doon upang protektahan ang ito na marahil ayaw mawalan ng mga nakakataas. Sa madaling salita ang 7th Battalion at ang mga Kaiki ay nasa tablang laban, kaya't mataray na tanong ni Hanamori kung bakit naruroon si Shinigami imbis na protektahan ang containment zone. Sinabi naman ng ating bida na bahagi siya ng Guerrilla Squad, at piniprotektahan ng malalakas nilang army ang containment zone. Planado din kung paano sila aatake mula sa likuran upang atakihin ang mga kalaban at mabawi ang Base 7. Napanganga si Hanamori matapos malaman ng plano samantalang tanong niya kung meron pa bang ibang plano. Sumulpot naman sa likod ni Shinigami si Kuden at sinabing tama si Hanamori. Nakangiting tanong pa ng baliw na si Kuden kung handa na ba ang mga armas na pinagawa niya. Sa kabilang banda isang magarang bagay ang isinuot ni Shintani at Major Ishida, kaya't nakatanggap sila ng pang-osor sa isa nilang kasamahan at sinabing magandang laruan ang kanilang suot. Nina si Ishida sa pang-osor ni Koyama samantalang pang-osor din ang ibinalik ni Shintani dito. Nagpatuloy ang pang-osor ni Koyama sa dalawa saka umalis. Agad namang pinakalma ni Shintani si Ishida at sinabing inaalis lang nito ang kaba sa kanila. Doon naunawaan ni Ishida kung gaano nababahala ang lahat sa haharapin nila. Nasa loob naman ng isang kwarto si Hakari at Saturday One, hawak nila ang bagong armas sa kanilang kamay habang manghang sinusuri ito. Pinuri din ni Saturday One ang magandang double blade ni Hakari kaya't natutuwang ngumiti ang babae. Nilingan naman ni Saturday One ang nakatagong armas sa gilid na matagal nang nakakulong doon, ito ang Demon Slaying Blade Crunching Dragon. Ito ang ipinagmamalaking armas ng Chief Mechanics na sinubukang gamitin noon ni Saturday One at Hakari, ngunit hindi naging maganda ang resulta na kahit paghugot ay hindi nila nagawa. Sa sobrang lakas nito maraming dugo ang nawala sa dalawa,
at halos maubos ang kanilang lakas samantalang hindi man lang nila nagawang iwas-iwas kahit isang beses. Hindi din maunawaan ni Saturday One kung anong silbi ng isang armas na walang may kakayahang gumamit, maging si Hanamori ay hindi ito nagawang maangkin. Bigla namang sumulpot sa kanilang likuran ang pinag-uusap ang si Hanamori, kaya't gulat na napalingon si Saturday One at agad ding napangiti. Naiinis na tumayo si Hanamori sa harapan ni Saturday One saka tanong kung ano ang ikinaiinis nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Hakari dahil ganoon palagi ang kinahihinatnan ng pagkikita ng dalawa. Mula sa gilid sinabi ni Kuden na wag nang kantiin pa ni Hanamori si Saturday One, pagkarinig nun nagningning ang mata ng dalawa at sabay na tinawag ang kanilang master. Minungkahi naman ni Kuden na ipasubok nila kay Shinigami ang nakatagong Demon Slaying Blade. Pumwesto ang ating bida sa harap nilang lahat saka tanong kung kailangan lang ba niya itong iwas-iwas. Sinabi naman ni Hakari na hindi kailangan ni Shinigami na pilitin ang kanyang sarili, habang tanong ni Saturday One kay Kuden kung sinabi ba nito sa ating bida ang tungkol sa kapangyarihan ng espada. Parang walang narinig at nakangiting sinabi naman ni Kuden na hayaan nilang subukan ito ni Shinigami, kaya't natulala na lang si Saturday One habang nasa isip na hindi ito magagawa ng ating bida. Agad nagka-interes na manood ang iba pang miyembro nang makita si Shinigami. Nitindaan pa nila kung paano nito natutunan ang Kuden style sa loob lang ng isang araw. Binali ni Shinigami ang agam-agam sa pag-iisip ng mga nanunood ng walang hirap na hugatin ng ating bida ang espada, nalaglag pa ang kanilang panga sa gulat sa hindi inaasahang kakayahan ni Shinigami. Malakas niyang iwinasiwas ang espada saka ibinagsak sa sahig, lahat sila ay nagulat sa ginawa ni Shinigami. Hindi na mamonwan ng ating bida ang nakitang reaksyon ng mga kasamahan, kaya't napatanong siya kung ganoon ba talaga ito kamakapangyarihan. Masayang binati ni Hakari si Shinigami maging ang iba pa nilang mga kasamahan ay lumapit din at bumati. Halos maiyak naman sa tuwa si Hanamori na sa wakas ay may tao nang nakawasiwas sa espada. Sa kabilang banda seryoso lang ang mukha ni Kuden na nakatingin, batid niyang naiiba ang potensyal ni Shinigami kumpara sa iba dahil sa pag-merge ni Nos. Ngunit ang kasalukyang sitwasyon ay higit pa sa kanyang inaasahan. Nagising si Kuzo sa isang lugar na siya lang ang tao. Paggising niya ay sobrang lamig ang kanyang naramdaman at hindi niya alam kung nasaan siya. Ang huli niyang natatandaan ay noong mga panahong kasama niya ay Shinigami at tumakas siya. Bukod doon ay wala na siyang natatandaan, kung nakain ba siya o nahuli. Maya-maya ay may lumapit sa kanyang isang nilalang na may mahabang sungay. Napatanong si Kuzo na kung sino iyon at kung batang demon ba ito. Salaysay ng bata na may mga katanungan siya kay Kuzo at huwag itong mag-alala dahil hindi niya ito agad papatayin. Lumapit ito at akmang hahawakan ang braso ni Kuzo na may malamig na presensya. Nagtaka naman ang ugok na si Kuzo kung ano nagbagay na iyon. Bigla nilang siyang napasigaw dahil nagkaroon ng yelo ang braso niya at nanigas. Kinabahan siya at nasabi na ang nasa harap niya ay may kapangyarihan ng yelo at may mga sungay sa noo nito. Malamig na titig ng demon habang sinasabi na wag agad mamamatay si Kuzo. Kinabahan ng matindi si Kuzo matapos mapagtanto na ang kanyang kaharap ay isang humanoid kaiki, minalas-malas pa siya dahil isang Lord-level kaiki ang isang iyon. Sa mga oras na iyon ay talagang katapusan na niya. Lumipat ang eksena sa Base 7 na may pinsala. Sinabi ni Shinigami sa kausap nito na kung ibig sabihin ay hindi pa nakakabalik si Kuzo. Sagot ni Major Melissa na tama iyon hindi pa nakakabalik si Kuzo, ni hindi pa siya nakakatanggap ng report mula rito. Sagot ng ating bida na paano iyon nangyari, habang naiisip na kung buhay pa ba si Kuzo. Mungkahi ni Major Melissa na mag-focus lang si Shinigami sa mission. Hindi nila hahayaan na mabawi muli ng kalaban ang containment zone gayong pinaghirapan nila itong mabawi. Matikas na sumangayon ang ating bida. Sa isip-isip ni Melissa na ito ba ang guerrilla unit na binuo ni Major General Sakurai. Nainas pa siya dahil ginamit pa ang Base 7 para sa pagbawi. Pero ang mga sundalong ito ay hindi abot-usap sa bagay na iyon. Mungkahi ni Melissa sa ating bida na ang susunod na laban nito ay sa isang humanoid kay Kina at hindi na gaya ng dati. Maangas niyang sinabi na bilang pansamantalang commander ng Base 7, ay inaasahan niya ang performance ng Guerrilla Squad. Dagdag pa na umaasa siya kay Sergeant Shinigami. Matikas na sumali daw si Shinigami at kalaunay umalis na din.
Habang nakatitig sa paalis nating bida ay naiisip naman ni Major Melissa na hindi pera niya kayang puwersahin ang mga batang tao sa kamatayan nito. Sa isang banda nasa harap sila Kuden Ryusei sa isang armored personnel carrier na Sir Asire dahil sa labanan. Salaysay ni Kuden Ryusei na naabot ng bala, kasing talas ng blade, kasing bigat ng palakol, sa Great Katana ay ilagay ang mga katangian na iyon. Mungkahi niya sa ating bida na hindi ba't nagamit ito ng baton. Kailangan nitong hawakan ang katana na katulad ng baton. Una hawakan at damhin ang bigat, pakiramdam ang layo nito mula sa katawan. Ang Crouching Dragon, gamit ang boundary break ang armament, mas mapapalabas nito ang higit na kapangyarihan na mas higit sa rod. Sabay tanong na hindi ba't marunong na ito ng Demon Crushing Fist. Sumangayon si Shinigami at sinabi na tinuruan siya ni Hakari. Ngumiti si Kuden Ryusei at sinabi na ang bilis ng pagkatoto ni Shinigami ay hindi na din masama sa mixing panahon. Paliwanag ni Kuden Ryusei na ang Demon Crushing Fist ay hindi lang basta pwedeng gamitin sa hand-to-hand combat, ito ay pwede ding gamitin sa kahit na anong sandata. Tanong pa ni Kuden na kung natuto na rin si Shinigami ng Jin. Ang pagdaloy ng kapangyarihan mula sa paadadaloy sa katawan patungo sa mga kamao, tapos padadaluyin sa sandata. Ipinaki ni Kuden Ryusei ang normal na paghampas. Matapos noon ay ipapakita naman niya ang hampas na ginamitan ng Jin patungo sa sandata. Inangat ni Kuden ang baton sabay nagsigawan ng paghampas at ginamit ang Kuden-style vertical slash. Sa lakas ng hampas ay nahati sa gitna ang armored personnel carrier. Laking pagtataka ni Shinigami ganun ang armored personnel carrier ay kayang tumagal sa mga bala, pero nahati lang ng ganun kadali ni Kuden Ryusei. Utos ni Kuden Ryusei sa ating bida na ihampos nito ang sandata gaya ng Demon Crushing Fist. Paliwanag pa niya na itan ang Jin at Fa. Ito ang kapangyarihan na nakastack sa dulo ng boundary break ang armament at armor. Sa isip-isip ng ating bida na kahit natutunan na niya ang Kuden style at Demon Crushing Fist ay namamangha pa rin siya sa galing ng kanilang captain. Napaisip pa na kung iyon na ba ang ultimate martial power. Sinabi ni Kuden Ryusei na kapag nagawa ni Shinigami iyon ay kaya na nitong i-handle ang mga bagay-bagay ng sarili lang nito. At ang galaw na iyon ay tinatawag niyang Great Katana Level 2. Nasuka si Saturday Oni matapos marinig ang sinabi ni Kuden dahil napaka-basic noon. Ayon naman kay Hakari na mukhang madaling matutunan ang style na iyon. Tanong ni Kuden sa ating bida na kung kaya ba nitong gawin ang bagay na iyon. Kumpiyansang sinabi ni Shinigami na kaya niya. Matapos ng ilang minuto na pagsesenay ay binati ni Hakari ang ating bida dahil maganda ang ginawa nito, paalala pa na huwag nitong kalimutan ang bagay na iyon sa totoong laban. Nagpasalamat naman si Shinigami sa paalala ng dalaga. Biglang lumapit si Kosuka at inasar ang ating bida na nagiging malapit na ito kay Hakari. Dumating din si Kayama na tumatawa at inasar si Shinigami na wala itong takot. Ayon kay Kosuka na masyado nang kinakausap ng madalas ni Hakari ang ating bida nitong mga nakaraang araw. Wala namang kaalam-alam ang ating bida sa nangyayari at kung anong ibig sabihin ng dalawa. Sagot ni Koyama na isang bagay na sobrang nakaka-interesado. Tanong ni Kosuka sa ating bida na kung may girlfriend na ba ito. Sagot ni Shinigami na wala pa habang pinagpapawisan. Maya-maya ay biglang lumitaw si Nas at sinabi na meron na, ang babaeng medic na si Asuka. Agad namang tumanggi si Shinigami at sinabi na hindi niya iyon jowa. Nakilala naman agad ni Koyama ang babaeng medic na si Sergeant Asuka. Tanong ni Kosuka na kung kilala ba iyon ni Koyama. Kuwento ni Koyama na ang lahat ng taga-containment zone ay pinag-uusapan lagi ang tungkol sa napaka-cute na military doctor. Lagi nitong kinukuha pabalik ang mga katawan ng mga namatay na sundalo, at binansagan pa nga itong Angel in Hell. Salaysay pa ni Nas na kapariho iyon ni Shinigami. Isang paris ng tao na nakakaintriga. Inasar-asar ng dalawa ang ating bida at sinabi pa ni Koyama na akala niya ay katulad siya ng ating bida na matino. Maya-maya say nagpaalala ang dalawa na kung meron na itong gaya ni Asuka ay huwag ito basta babagsak. Ayon naman kay Kosuka na para kay Asuka ay kailangan itong laging mag-survive. Bumalik ito sa kanila kahit ano pa ang nangyari. Sumangayon agad ang ating bida. Matapos noon ay inasar na naman siya ng mga ugup niyang senior at tinanong siya ni Kosuka na kung ano ang mga bagay na meron ito sa babaeng medic.
Dagdag pa ni Koyama na nilalabag ni Shinigami ang reporting duty kaya magsalita ito. Hindi na makapagsalita ng maayos ang ating bida dahil sa dalawang ugok niyang senior. Pero bahagya siyang napangiti at ipinangako na ang kanyang bagong unit ay ang lahat ay makakaligtas hindi gaya ng dati ni niyang unit na lahat na uubos. Lumipat ang eksena sa lugar kung saan sumisigaw si Kuden Ryusei at tinanong ang lahat na kung handa na ba ang mga ito. Masigla sumagot naman ang buong team na handa na sila. Nakangiting sinabi ni Kuden Ryusei na sa mga nilalang na nagwasak ng kanilang base matapos ng oras na umatras ang mga Kaiki mula sa pag-atake sa Base 7. Ang huling grupo ng mga Kaiki ay may naramdaman na kakaiba kaya bumalik ang mga ito sa gitna. Matapos noon ay nagkaputol-putol ang kanilang katawan matapos pagpuputulan ng Kuden Guerrilla Unit habang nakasot ng camouflage. Nataranta na ang mga ito dahil wala silang makita. Nahati ang katawan ng isang Kaiki nang walang kalaban-laban. Nagpatuloy pa ang mga pag-atake ng Guerrilla Unit sa papalang sa mga walang kalaban-laban na Kaiki. Maya-maya ay naglansad ng mga sunod-sunod na pag-atake ng fireball kung saan may nakitang mga anino ang mga Kaiki. Pero walang kahirap-hirap na pinagpaputol ni Hakari ang mga fireballs na umatake sa kanila. Maya-maya ay napansin na din kaagad ng mga Kaiki si Hakari kaya naghanda ang mga ito sa laban. Pero hindi pa man sila nakakapirma ay pinaulanan na sila ng bala na agad nilang ikinamatay. Bulagta ang mga Kaiki at ang iba ay naghahanap kung saan nanggaling ang mga putok ng baril. Nagsipag-alolong ang mga Kaiki kasabay ng pagdating ng isang dambuhalang Kaiki mula sa likuran. Inutos ng dambuhalang leader ng mga Kaiki sa mga kasama nito na wag lang basta gamitin ang paningin sa pag-alam ng kalaban bagkus gamitin ng mga ito ang pakiramdam ang alamin kung nasaan ang mga kalaban. Natukoy ng mga Kaiki ang mga sundalong naka-camouflage kaya agad ang mga itong sumugod. Nagsigaw naman ng matalinong hakbang si Hakari at tumalon ito pataas sa mga Kaiki patungo sa leader nito. Sabay hinati sa gitna ang dambuhalang Kaiki nang walang kahirap-hirap. Matapos nun ay sinugod siya ng napakadaming halimaw para paslangin, kaya laking pag-aalala ni Shinigami. Ganun pa man ay winasiwas-siwas lang ni Hakari ang kanyang twin katana at nagkaputol-putol ang mga halimaw. Matapos nun ay nag-post pa ito ng pangmalakasang tindig. Napakamot na lang sa ulo ang ating bida matapos mapagtanto na napakalakas talaga ng kanyang senior Hakari. Nagpa-humble naman si Hakari at binati din si Shinigami dahil nakakaya nitong gamitin ang Great Sword sa skill nito sa ngayon. Sagot ni Shinigami na pero hindi pa rin may kukumpara sa lakas ni Hakari. Naalala niya ang sinabi ni Kuden Ryusei na kapag nakapag-slash siya ng napakaganda gamit ang Great Sword ay makakaya na nitong ma-handle ang kahit ano. Ang gap ng kanilang skill ng pagputol sa mga halimaw ay napakalayo pa rin. Ang pagputol ni Hakari sa mga Kaiki ay napaka-smooth, samantalang ang sa kanya ay hindi. Tumawa si Hakari at sinabi na mabuti na iyon para sa unang laban nito, kaya pumunta na sila sa mga kalaban. Lumakad sila paunahan at sinabi na ang dami ng mga kalaban ay higit na mas madami ng 10 bises sa kanila. Paglingon ni Shinigami sa likod ay nagsipaglabasan ang kanyang mga kasama mula sa camouflage ng mga ito. Natawa si Kozuka dahil ang oras ng camouflage ay hindi ganun katagal. Nakangiti sabi naman ni Koyama na napakarami ng kalaban. Sumigaw ang leader sa mga kasama na magsikilos na sundan si Shinigami at Hakari sa unahan. Agad ang mga itong tumakbo dala ang kanilang mga malalakas na armas. Samantalang si Hakari ay patuloy lang sa pag-chop-chop sa mga Kaiki. Sa tuwing huhugutan ni Hakari sa kaluban ang kanyang twin blade ay mas nagbibigay ito ng tala sa pakikipaglaban. Dinasinyo ito at ginawa na boundary break ang armament, na binabalansi ang kapangyarihan at tibay. Ang nag-iisang pinakamalakas na swordsman sa panahon nito, Sword Saint Hakari Shina. May lumabas na Kaiki sa harap ni Hakari, pero tinitigan niya lang ito haway ang hawakan ng katana at ginamit na pansalag sa kamay ng Kaiki. Basag ang kamay ng Kaiki matapos gumamit ng Jin si Hakari at pinadaloy sa kanyang sandata. Sa lakas ng impact ay baliktad ang Kaiki patalikod, at hinati sa gitna ng sobrang bilis. Sa paggamit ng dual blade na may bilis ng kidlat ay nagagawa ni Hakari na putulin ang mga Kaiki isa-isa. Namamanghang nakatingin si Shinigami kay Hakari dahil hindi lang nito nakokontrol ang Jin nito bagkus pati ang kalaban ay nakokontrol nito. Pumwesto ng pangmalakasan si Hakari para tapusin ang mga Kaiki.
Nagpalutang-lutang pa siya sa ere habang pinagpaputol ang mga halimaw ng parang sumasayaw lang. Pagbagsak sa lupa ay namangha na naman ang ating bida dahil sa 0.1 second ay nakagawa ito ng pagkilos. Tumakbo pasugad si Shinigami dala ang malaking espada sabay nagsigawa ng isang slash. Agad namang nakatalon si Hakari at nakaikot sa ere. Isinagawa ni Shinigami ang Great Sword Level 2 at nahati sa gitna ang dalawang kaiki. Namangha si Hakari sa ginawa ng ating bida dahil ang ginawa nito ay slash na may kasamang Jin, at mas maganda pa ang ginawa nito sa kanyang slash. Pagtapos nun ay nakatayo din naman ang ating bida ng pangmalakasang tindig niya.